Blessed Sunday to all. Today is special Sunday dahil ito yung tinatawag nating linggo ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Dito natin inaalala yung napakahalagang kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ngayong umaga, gusto kong tingnan natin yung kabuuan ng kwento. Hindi lamang yung kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil hindi naman nangyari yon kung walang mga previous events, significant events na nangyari. Kaya titingnan natin yung kabuuan ng kwento nitong tinatawag nating Holy Week, mahal na araw, o sa Spanish ay Semana Santa. Ang title ng ating mensahe ay The Cross and the Empty Tomb. In particular, pag-usapan natin the essentialness of the cross and the empty tomb in the Christian faith. So, ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli sa ating Kristiyanong pananampalataya. Naniniwala ko na talagang mahalaga ito. At yan nga ang dahilan kung bakit taon-taon ay inaalala natin ang pangyayaring ito at gumagawa tayo ng mga mensahe at nakikinig tayo ng mga mensahe na may kaugnayan dito. So there are three areas of our Christian faith that necessitates the cross and the open tomb. So simulan na natin. Ang una, ang area ay in our justification. Sa Tagalog ay pagpapawalang sala. Justification is the initial act of God whereby He pronounces a sinner to be righteous because of the sinner's faith in Christ. So, ang justification ay isang legal term which means to be declared not guilty. So, sa isang courtroom na mayroong nasa sakdal, at ang verdict ng judge ay not guilty. Yun, justification, yun ang ibig sabihin nun, So, tingnan natin. Ang importanteng tanong ay, why is the cross of Christ and the open tomb essential to our justification? Bakit mahalaga ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay na maguli pag ang pinag-uusapan natin yung pagpapawalang sala sa atin? So, una, it is God's eternal plan. Sabi sa Acts 2:22-23, Men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of the lawless men. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. So maliwanag sa passage, yung delivery or the giving of Jesus to be crucified and killed and his raising from the dead was the definite plan and foreknowledge of God. Hindi ang tao ang nagpasya sa pagpapapako sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat sila yung sumigaw ng crucify Him, kung hindi ang Diyos. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Ito ang katuparan na ipinangako ng Diyos sa kanila, ang isang Mesaya o tagapagligtas. Bakit binigyan din ito sa pangangaral ni Apostol Pedro sa kanyang unang pangangaral, kung paano ang tao ay pwedeng maligtas, itong katotohanan na ito'y plano ng Diyos at ito'y eternal, sabi nga, eternal plan of God, sapagkat ito ay naghahayag that God is sovereign. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat at walang nangyayari sa mundo na hindi niya alam. At ito'y nagpapatunay din na talagang si Jesus ang Messiah or the promised one. So, ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli ay plano ng Diyos dahil mayroon siyang layunin na gusto niyang
maganap. So ang ating second point ay it is God's exclusive provision. No? The death of the Lord Jesus Christ and His resurrection was eternally planned by God because it was the only way to save mankind from their sin. Ito lamang ang tanging paraan upang ang tao ay maligtas. No? Na si Kristo ay ipako sa krus, mamatay libing, at sa ikatlong araw, siya ay mabuhay na maguli. Sabi sa Romans 3:24-25a, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. So, inilarawan dito yung pagtubos sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang dugo. No? Dugong itinigis na tatanggapin ng pananampalataya. Ang sabi sa Hebrews 9:22, indeed, under the law almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Walang kapatawaran ng kasalanan ng tao malibang tumigis ang dugo. At siyempre, ang dugong tinutukoy dito ay ang dugo ng ating Panginoon Kristo. No? Kagaya ng isang walang kapintasang tupa, si Jesus, at ang kanyang dugo ay may kapangyarihang magugas ng ating kasalanan. Sabi sa 1 Peter 1:18-19, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. No? So tayo ay binili, no? ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dugong walang, sabi nga, no? Kagaya ng isang tupa na walang kapintasan, walang kasalanan. Sabi sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Yan, maliwanag, no? The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tumigis doon sa krus, ang siyang kabayaran, katubusan para sa ating mga kasalanan. Bakit mahalaga? No? Why is the resurrection of Jesus essential to our justification? Sabi sa 1 Corinthians 15:14-19, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. So kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon Kristo, ang ating pangangaral, sabi rito walang kabuluhan, at ang ating pananampalataya ay wala rin kabuluhan. We are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also have fallen asleep in Christ have perished. So yung mga namatay na nanampalataya kay Kristo ay napahamak kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli. If in this life only we have hoped in Christ, we are all people most to be pitied. No? Tayo ang pinakawawang tao kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli. No? Dahil marami tayong sinakripisyo para makasunod sa Panginoon, mawawalang silbi ang lahat ng iyon, no? Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli. So ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, una, no, ay nagpapatunay, proves who Jesus is. Upang si Kristo maging tagapagligtas, dapat ay lahat ng kanyang claims tungkol sa kanyang sarili ay totoo. No, na siya Kristo, na siya anak ng Diyos. Dahil kung hindi totoo yun, ay walang kabuluhan ang ating kaligtasan.
Pero dahil nabuhay si Kristo, ito ay nagpapatunay na siya nga ay tunay na Diyos at tagapagligtas. Pangalawa, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Kristo, it demonstrates that God accepted Jesus' sacrifice on our behalf. So yung pagkabuhay na maguli ni Kristo ay nagpapatibay o nagpapatunay na tinanggap ng Diyos ang alay na buhay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung hindi tinanggap ng Diyos ang alay na buhay ni Kristo, ay wala rin tayong kaligtasan. So anong prinsipyo ang ating matututunan? No? So God's plan is always good. Ang plano ng Diyos ay laging mabuti. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, no? Nang sabihin ito ng Panginoong Jesucristo, ang bansang Israel ay nasa pagkaalipin, no? Captivity sa Babylon. Pero ito sabi ng Panginoon sa kanila, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. So anong plano ng Diyos? Ang pagkapako ni Kristo doon sa krus at kamatayan niya doon sa krus, tumigil sa kanyang dugo, at siya ay mabuhay na maguli. Ito ay magandang plano. Pero kung titingnan natin, ang the most evil deed that happened in the planet Earth is the crucifixion of Jesus. Kasi ang crucifixion ay para lang sa mga taong matindi ang kasalanan. Pero si Kristo ay walang kasalanan, pero siya ipinako pa rin sa krus. Kaya pwede natin sabihin, it was the most evil deed of the crucifixion of the Lord Jesus Christ. But at the same time, however, the crucifixion of Jesus was the best thing that ever happened on this planet. Bakit? Because the cross has brought salvation to the world. So if God brought the greatest good out of the greatest evil, ito ang magandang implikasyon sa atin, no? God can also bring good out of what seems to be bad in our life. No? So yun ang magandang katotohanan na itinuturo sa atin ng pinag-aaralan natin ito. So ano yung practice? Anong action? So, understand God's plan. So sa pagkaunawa natin sa katotohanan na plano ng Diyos ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli, di ba, masaging naintindihan natin, no, ang kagandahan ng plano ng Panginoon. Sa buhay natin, may plano din ang Diyos. Iba-ibang plano niya. No? So mayroong pangkalahatang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak, pero mayroon din siyang unique plan and purpose para sa bawat isa sa atin. So unawain natin yun. No? Pagtiwalaan natin yung planong yun ng Diyos. Minsan kasi, gusto natin tayong nasusunod sa ating plano. At kapag nalaman na natin ang ating plano at nagtiwala tayo sa plano, ang kasunod doon yan, we align our life with His plan. And of course, we live according to His plan. Mapagkakatiwalaan ang mabuting plano ng Diyos. Kaya gawin natin, sundin natin ang planong yon sa ating buhay. Pangalawang area ay in our sanctification, sa Tagalog ay pagpapabanal. Sanctification is the ongoing process of spiritual growth towards Christ-likeness. So, ang justification is the initial act of God to declare us righteous or not guilty. Well, sanctification is an ongoing, So, ito'y present na kaganapan sa buhay natin, It's our journey towards Christ-likeness. At meron itong dalawang panig. It has two sides. The first is separation from sin. Yun ang unang, kumbaga sa coin, Yun ang unang side niya. Yung ihiwalay ang ating sarili mula sa kasalanan upang tayo ay makapamuhay ng banal. And the second is separation for God's use. Or yung tinatawag nating service. So hindi lang ang pagiging sanctified ay pagiging banal natin, kundi pagpapagamitin ng ating buhay para sa
Panginoon. Dahil anumang bagay, no, na gagamitin sa Panginoon ay dapat ay gawing banal. Para lang sa Kanya yun. No? At yan dapat ang maging buhay natin. Sabi sa 2 Timothy 2:21, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So, dito sa talatang ito, makikita natin dalawang panig, no? Yung sinasabi ng rito na, if anyone cleanses himself, so it speaks of holy living, sabi dyan, he will be a vessel for honorable use. Yun naman yung serving, paggamit ng ating buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. So, bakit mahalaga ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli pagdating sa ating sanctification? Number one, it is the mandate for Christian living. Yung mensahe ng cross, no, at nung empty tomb, yun ang mandato, yun ang uri ng buhay na dapat nating ipamuhay. Sabi sa Romans 6:4 and 5, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with Him in death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like this. Bilang mga Kristiyano, tayo nung utusan at inaasahang mamuhay ng isang uri ng buhay na hindi nakagaya ng dati. Kaya nga tinawag ito ng ating talata, walk in the newness of life. No, if anyone is in Christ, is a new creation. Sa ating passage ay inilalarawan din yung kaganapan sa panahon na tayo ay sumunod sa water baptism, kung saan tayo nilulubog sa tubig, larawan ng ating kamatayan sa kasalanan. At sa ating namang pag-ahon, larawan naman ng bagong buhay na may taglay tayo. Kung paano si Kristo ay namatay, siya ay nabuhay na maguli. So nakapaloob dito yung paglalarawan na yun, no? Para yun ay maging yun nga, mandate, yun ang utos, no? Na magiging gabay natin sa ating pamumuhay, na tayo ay patay na sa kasalanan at tayo ngayon ay dapat mamuhay sa isang bagong buhay. Pangalawa, bakit mahalaga ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli, no? Pagdating sa ating pagpapabanal sa atin, no? Because it is the motivation for Christian serving. Not only a mandate for Christian living, but a motivation for Christian serving. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 15, ang context nito ay the resurrection of the Lord Jesus Christ. Dito pinatutunayan na talagang si Kristo ay nabuhay na maguli. Dahil kung hindi siya nabuhay na maguli, kagaya ng binasa natin kanina, ang ating pangaral ay walang silbi, ang ating pananampalataya walang silbi. Lahat ng namatay na nananampalataya kay Kristo ay nasa kapahamakan. At tayo ang pinakawawa na tao sa mundo kung si Kristo ay hindi nabuhay. At dahil si Kristo ay nabuhay, mapapansin natin, itong binasa natin, is a conclusion. Nagsimula sa salitang therefore. So, ibig sabihin, pinag-uusapan dito ang dapat maging bunga o makita sa atin na buhay dahil si Kristo ay nabuhay. No? So, the reality of Christ's resurrection and our resurrection will not only make us, una, faithful to the Scripture. Ano sabi doon? Be steadfast. No? And then firm in sufferings, immovable. At sabi sa bandang huli, no? But fruitful in the service for God. Always abounding in the work of the Lord.
So, anong prinsipyo ang ating matututunan dito? God calls us to die to sin and to live for God. Dapat maging aware tayo doon. No? Tayo tinawag na mamuhay ng patay sa kasalanan. Pag patay, bisa hindi na tayo tumutugon sa mga tukso. No? Patay tayo doon. No? And live for God. Na tayo naman ay nabubuhay para sa Diyos. Niaalay natin ating buhay para sa ipaglingkuran. No, yun ang prinsipyo. And then, practice or application. Ito ang challenge sa atin. No? Dahil si Kristo'y namatay para tayo ay maging banal at siya'y nabuhay para tayo makapaglingkod sa Panginoon. The challenge is, let us live holy and abound in serving God. So, kumusta kapatid? Tayo ba'y namumuhay ng may kabanalan? At tayo ba ay may masaganang paglilingkod sa Diyos? So, the third and the last area, no? So, nakita natin, in the area of justification, mahalaga yung kamatayan ni Kristo at yung pagkabuhay na maguli. In the area of our sanctification, mahalaga ang kamatayan ni Kristo at ang pagkabuhay na maguli. At ngayon, sa pangatlo, in our glorification o pagluluwalhati. So, glorification is the final act of redemption whereby believers are fully conformed to the image of Christ, enjoying resurrected bodies, freedom from sin, and eternal fellowship with God. So, kung ang justification is the initial act, natapos na yun, na-declare na tayo, kaya nga wala ng condemnation sa atin, no? Because we have been justified. Ang sanctification naman is an ongoing process. Yun ang karanasan natin sa ngayon. Habang tayo nabubuhay. So, ang glorification, sabi ito, is the final act of redemption. No? Whereby, believers are fully conformed to the image of Christ. No? Sabi sa 1 John 3 verse 2, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Ayun ang kahulugan ng glorification. We will be like the Lord Jesus Christ. No? So, again, tanong, bakit mahalaga? Why is the cross and the empty tomb essential to our glorification? Number one, because it provides courage in our present life. Pagamat ito'y in the future, pero yung effect niya sa atin ay ngayon sa panahon tayo nabubuhay. No? Sabi sa 1 Corinthians 15:54-56, no? Sabi doon, when the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, ang resurrection ng ating Panginoong Kristo, no, ay nagbigay sa atin ng tapang, ng boldness, no, na mamuhay sa ngayon. Dahil meron tayong napakagandang hinaharap. Sabi nga, kapag nangyari yun, pwede nating sabihin, O death, where is your victory? O death, where is your sting? So, yung pagkabuhay na maguli ni Kristo ay nagbigay sa atin ng tagumpay na dapat lamang natin ipamuhay. At yun ang ating courage sa buhay na ito. Pangalawa, it provides confidence in our future life. Sabi sa 1 Corinthians 15:20-22, But in fact, Christ has been raised from the dead. So, totoo yun, nabuhay si Kristo muli. The first fruits of those who have fallen asleep. For us by a man came death, by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.
So yung first fruits dito na sinasabi, the first fruits of the resurrection, ibig sabihin, si Kristo ang unang nakaranas ng resurrection. No? Nung siya ay pinako sa krus, namatay, nilibing, sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kung saan ang kanyang katawan bilang tao ay pinalpan ng isang luwalhating katawan, no? Glorified body. The resurrection is the triumphant and glorious victory for every believer. Jesus Christ died, was buried, and rose the third day according to the scriptures. Yan ang gospel, no? Sa 1 Corinthians 15:3 and 4. The resurrection of Jesus Christ is important as a testimony to the resurrection of human beings. Kung si Kristo ay nabuhay na maguli, lahat ng nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay ding muli. Unlike other religions, Christianity is a founder who transcends death and promises that His followers will do the same. Yan po ang pinagkaiba ng ating Panginoong Jesucristo sa ibang mga religious leaders or founders or prophets. They all ended in the grave. Hindi sila nabuhay. As Christians, we know that God became man, died for our sins, and was resurrected the third day. Sabi nga nung awit, the grave could not hold Him. He lives and He sits today at the right hand of the Father in heaven. So anong prinsipyo? What principle can we learn? We glorify God when we become like Christ. Nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos kapag tayo ay namumuhay ng kawangis ng kanyang anak, ng ating Panginoon Jesucristo. So anong practice or application? Therefore, we must pursue Christ-likeness as the main purpose in life. So maraming mga bagay, maraming tayong pursuit sa buhay. But let it be that our main goal in life is to be Christ-like. Sa ating pamumuhay, pagsasalita, pag-iisip, ay maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. In conclusion, ang kamatayan at pagkabuhay na magulin ng ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga sa tatlong aspeto ng ating kaligtasan. The past, yung tinatawag natin justification. We were saved from the penalty of sin. The present, yung tinatawag natin sanctification. We are being saved from the power of sin. Kaya napakahalaga para maranasan natin yung pamumuhay ng banal at may pagkaloob natin ang ating buhay sa paglilingkod. Kailangan natin ang salita ng Panginoon, kailangan natin ang pagpapasakop sa banal na Espiritu, at kailangan natin ang ating kapwa mananampalataya para tayo ay magtulungang lumago at tumibay sa ating pananampalataya. Of course, the future glorification. Yun yung inaasam natin at hinihintay natin na buhay na pag-asa natin. So our salvation, our complete salvation, will not be possible without the death and resurrection of Christ. The death of Jesus provides our forgiveness, and thus we are not going to hell. Yan ang ganda ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. His resurrection provides our glorified body that gives us access to heaven. Hindi tayo pwedeng pumasok sa langit sa ganitong katawan. Kailangan tayo baguhin. At yun ay bunga ng resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. These truths are important because they are foundational. But doctrine without demonstration would be lacking in power. The message of the cross and the open tomb brings a lot of power in our Christian faith. So let me close with this verse. Philippians 3:10-11. That I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead.
Beloved in the Lord, our ultimate purpose in life is to give God the glory. Amen? And the ultimate purpose of God in our life is to be like Christ. It is only when we are like Christ that we give glory to God. That's why in our glorification, we shall become like Christ. Sa passage na ito, is a testimony of the life of Paul. At dito, ipiniwalag niya ang main goal ng kanyang buhay. Ano sabi niya dyan? To know Christ. This is not just a head knowledge, but it is to have a personal, close, and intimate relationship with Him. Para mangyari ito, dalawang bagay ang kailangan. Dalawang karanasan na dapat niyang maranasan. Ang sabi niya dyan, una, share Christ's suffering. Makibahagi siya sa suffering ni Christ, which speaks of the cross. And experience the power of resurrection. May the message of the cross and the empty tomb inspire us to face the cross in our life and display the power of resurrection by living victoriously. Sabi nga, no cross, no crown. Mga kapatid, buhay ang ating tagapagligtas, buhay din dapat ang ating pananampalataya. Tayo manalangin. Ama, marami pong salamat sa magagandang katotohanan namin natutunan ngayon. Ang kahalagahan po ng iyong kamatayan doon sa krus at ang pagkabuhay mong muli. Na kung wala po ito, ay hindi namin mararanasan ang kabuuan ng aming kaligtasan. We will never be justified and we can never experience sanctification and we can never even dream of experiencing your glorification. Pero salamat Panginoon, naranasan namin ang ma-justified. Sa ngayon, sa tulong mo, ay we are striving to live, to become holy and to be Christ-like. At meron kami buhay na pag-asa hinihintay that someday we will be like you. We will see you as you are. Kaya Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang mga katotohanan ito ay magbunga sa aming mga buhay. Buhay na handang tanggapin ang mga nilalagay mo sa aming buhay dahil alam namin mapagwawagay namin ito sa tulong mo, sa tulong ng Banal na Espiritu. So maraming pong salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.